Ito mga kapatid, mainit na pinag-uusapan ngayon dahil meron natuklasan mga tol no na merong 36 no. 36 ha na Chinese no ang nakapasok sa PCG Auxiliary Force mga tol. So yan ang ating aalamin mga kapatid. Ito ba spy? No? Lalo-lalo na ngayon ng mga tol na may tension tayo sa West Philippine Sea, syempre, hindi mawawala sa isipan natin mga tol kung ano tong mga bagay na to. Kaya pala hindi pumapalag, di ba? Dahil may mga Chinese pala doon, no? 36 mga kapatid, medyo may karamihan din yan, no? Yan ang ating aalamin mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video at commentary na rin mula rito sa News 5. Etong balitang to mga tol, balita to, hindi to kwentong barbero lang, no? Yan, no? At dininig to sa Kongreso mga tol, no? So alamin na natin, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Gusto namang paimbestigahan ng Kamara ang pagpasok ng higit 30 Chinese sa Philippine Coast Guard Auxiliary Force. Pangamba ng isang mambabatas, baka espiya na ang mga naturang Chino kung kailan pa naman may tensyon sa West Philippine Sea. Actually, hindi lang yung congressman na yon ang may tag dito pangamba o kaya ay pag-aakalang ganon mga tol. Lahat tayo, 'di ba, bilang mga Pilipino na araw-araw halos nasasaksihan natin mga kapatid yung iba't ibang mga kaganapan dito sa West Philippine Sea. Lagi nga natin to binibigyan ng reaction video eh. Biruin mo, akalain mo yon sa loob ng PCG merong mga Chinese pala. O 'di ba? So kailangan talaga imbestigahan yan mga tol. Saan galing yan? Sino nagpasok niyan? At paano nakapasok yun, di ba? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mr. Chair. 36 na Chinese na nakapasok sa Auxiliary Force o organisasyong tumutulong sa Philippine Coast Guard. Yan ang inungkat ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers sa deliberasyon kanina ng Kamara sa panukalang modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Eto mga kapatid, baka kasi iniisip ng iba, putulin ko muna, baka iniisip ng iba na masyado naman tayo racist sa mga Chinese. No? Wala tayong problema. Mga kapatid, no, linawin lang natin, baka kasi may mga nanonood dito ng Chinoy o kaya may mga nanonood na Chinese. Wala po kaming problema sa inyo. Ang mga Pilipino, walang problema sa mga Chinese, lalo na yung mga nandirito na sa Pilipinas noon pa. Diba? And halos naman lahat ng mga negosyante rito sa Pilipinas, mga tol, ay may dugong incheck, diba? Pinakamatandang Chinese community mga tol sa buong mundo, etong sa Binondo, 'di ba? Yung Chinatown diyan. Yan ang pinaka oldest no sa buong mundo. So matagal nang may relasyon ng Pilipinas at saka China, no? So ulitin natin wala tayong problema diyan sa Chinese. Pero syempre mga tol, sa panahon natin ngayon na hindi malabo na ang China ay magpadala ng mga espiya, magpadala sila ng mga tauhan nila para magmanman o para guluhin pa kung ano yung ginagawa ng Pilipinas. Kasi nagkakaroon tayo ngayon ng agawan ng teritoryo mga tol, di ba? So talaga mapapaisip tayo ng hindi maganda dyan, no? Tuloy natin. Deliberasyon kanina ng Kamara sa panukalang modernisasyon ng Philippine Coast Guard. I'd just like to be updated as to the status of that. No? Kasi I understand that most of those recruits who were Chinese have the ranks of Brigadier General. Ubo. Tataas na pala ang mga katungkulan ng mga yan eh. Ibig sabihin sinusunod na sila, nakakapag-command na sila, di ba? Wag kayong gaganti sa mga PCG, sa mga CCG na nambubula sa inyo. Wag niyo silang pansinin. Mga ganong mga bagay, di ba? Tahimik lang. Chinese have the ranks of Brigadier General, Commandant, and all those things. And parang na-overtaken yung Coast Guard. Sagot ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, delisted o inalis na nila ang mga Chino noon pang Disyembre. Okay. So wala na rin naman pala. 'Di ba? Wala naman na no sa Coast Guard etong mga Chinese nationals na to. Biguro kasi ang mga ito na magbigay ng kaukulang permit, kabilang na ang national security clearance. We did checks on their compliance to the standard set, and we found that they did not comply. So we initiated their delisting. Pero nagkaroon pa muna ng mataas na posisyon na no, hindi pa pala kumpleto yung mga papeles nila pero gaganda na ng mga posisyon They did not comply. So we initiated their delisting. They are now in fact delisted.
Pero pag-amin ni Gavan, 2 hanggang 3 taong nanatili ang mga Chino sa loob ng Philippine Coast Guard. Sa madaling salita, mga kapatid, ito'y pumasok na noon pang nakaraang administrasyon, mga tol. Kailan ba naging presidente si Marcos? 2022 o 2020? Tama, 2022 na, tama. Oh, paano 'yan? 2021, sabihin natin ganun, tama ba? 2022 election yun eh. O tama, naging presidente siya 2022, mga tol. 'Di ba? So mag 2 years pa lang siya etong paparating na September, kung di ako nagkakamali, o June, 'di ba? So nakaraang nakaraang administrasyon pa, no? Naging nakapasok tong mga tol. My goodness my goodness. 2 hanggang 3 taong nanatili ang mga Chino sa loob ng Philippine Coast Guard. Pangamba tuloy ni Barbers. These Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. And in the guise of being auxiliary members. Giit pa ni Barbers, kailangan ito ng mas malalim na investigasyon. Dapat din umanong malaman kung sinong mga miyembro ng Coast Guard ang nag-recruit sa mga Chinese, lalo na ngayong mainit ang tensyon sa West Philippine Sea. Tulad nga ng sinabi natin, mga kapatid, ng mga nakaraan, ngayon lang nagkakaroon tayo ng mga ganitong balita. Ngayon lang na bago na administrasyon natin. 'Di ba? Ang pinagmamalaki nga dati ni Robin Padilla, 'di ba? 6 na taon. Wala namang mga ganyang mga tensyon kaya naman pala. May mga Chinese sa PCG, mga tol. O kaka-remove lang sa kanila nung December. 'Di ba? Kaka-remove lang, mga kapatid. So paano ngayon 'yan? Ito, may bagong balita sa sa SMNI. No, ang sabi, si Marcos daw, si PBBM daw ay napapasailalim na daw ng rules-based order ng Estados Unidos, sabi ng expert. Matakin nyo, sabi ng expert daw. Tinignan-tignan ko yung balita, mga kapatid. Sinilip-silip ko yung balita. Ang expert palang tinutukoy nila, si Laurel. Kilalang yung pro-China yun. Hindi na ata balita yung propaganda na lang ata yung channel na yun. So eto, mga tol, no? Kaya hindi tayo makausad-usad. 'Di ba? Hindi tayo makapagtagumpay o makausad-usad sa mga nangyayari. Kasi ang dami talagang pabigat no? Ang daming humahatak, ang daming ang daming balakid, mga tol. Biruin mo, mantakin ninyo 36 na Chinese ang nasa loob ng PCG na mismong hinaharang ng CCG naman, 'di ba? Tapos yung ibang mga news channel kunyari nagiging propaganda na lang din ngayon, 'di ba? Ay nako, ang hirap ng kalagayan ng gobyerno. Kapag tayo napasok nitong mga Chinaman na nag-iispiya lang sa atin, it will render the Coast Guard, the armed forces, useless and inutil. Oo. Natanong din ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kung meron bang alien employment permit para magtrabaho sa Pilipinas ang mga Chinese. Tugon lang ni Gavan. They're volunteers, they are auxiliaries. As to whether or not they need to have the work permit, it is beyond our purview at this point. But I think it doesn't make sense kung voluntary. Dahil sa pagiging sensitibo umano ng issue, humiling ng executive session ang Philippine Coast Guard para sagutin ang iba pang tanong ng So mga kapatid, humiling sila ng executive session. Sa madaling salita, mga kapatid, ano yan closed door session, closed door meeting, mga tol. Yung mga walang media, ganun, walang pwedeng lumabas doon. May mga katanungan ang mga kongreso na ayaw nilang banggitin, no? Para na rin sa kanilang seguridad o para na rin sa, alam niyo, dahil masyadong confidential at sensitibong usapin. Diba dito matatalakay o sino ang nag-utos na ipasok tong mga to, sino ang mga ganyan-ganyan, mga bagay, no? So ayaw sagutin ng Coast Guard dyan sa harap ng media. So humiling sila ng executive session at doon nila sasagutin lahat, mga tol. And syempre, sooner or later, malalaman din naman ng taong bayan yan, mga kapatid, kung ano ang nasa likod, kung paano may nakapasok. Dapat sa mga ganito, di ba, kailangan talaga pure blood Pinoy sa mga negosyo nga dito sa Pilipinas, di ba? Ayaw nila ng mga ibang lahi. Tapos pagdating sa seguridad ng bansa, di ba? Dapat pure blood Pinoy ang mga nandiyan, mga tol. Di ba?
Tapos Chinese pa. Kung saan bansa tayo merong problema ngayon, di ba? Mga kongresista, nagbabalita mula sa Alright. So yan ang balita ngayon mula rito sa News 5 Everywhere. May pagkakataon kayo mga tol para makapagbigay ng komento. Pwede nyo akong sharean ng inyong mga opinion at saloobin, no? Sa tingin ninyo mga tol, sa tingin ninyo, sinong nasa likod, no? At paano may nakapasok na 36 na Chinese? Well, wala namang problema sa mga volunteer. Kasi sa totoo lang mga tol, dito sa Pilipinas, 'di ba, meron yang mga volunteer na mga firefighters, 'di ba, mga bumbero, andiyan diyan mga volunteers diyan, may mga Chinese diyan. Talaga nakakatulong mga tol sa mga kalipunan, no, sa sa Pilipinas. So wala nga talaga tayong problema sa kanila. Pero ngayon, syempre, na meron tayong kinaharap na issue dito lalo sa West Philippine Sea at Coast Guard pa pinag-uusapan, medyo talaga magkakaroon ng mga agam-agam sa ating isipan. Teka, Chinese tong mga to paano yan? 'Di ba? So pwede kayong mag-comment sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.